Hello! Welcome to Life Guide Ministry. Ang ating pong topic ngayon o paksa ay tungkol sa sumpa. Alam mo ba ang tao ay nasa ilalim ng sumpa? Oo, ikaw at ako ay nasusumpa. Ito ay liban na lamang kung alam mo o alam ko ang gagawin upang maalis ang sumpa ng ito. Ano nga ba ang sumpa? Sa pangkalahatan, ang sumpa ay pagdudulot ng kasamaan sa isang tao o sa grupo ng mga tao. Sa Biblia, ang sumpa ay kapag ibinigay ng Diyos ang mga tao sa mga kahihitnan ng kanilang pagsuway, paglabag, pagrebelde at pagtalikod sa katuwiran ng Diyos. Sa katuwiran ng Diyos. Ito ay isang sumpa dahil sa halip na kasaganaan at buhay na uuwi sa kakulangan, paghihiwalay at kamatayan. Now, sino ang mga taong nalalagay sa ilalim ng sumpa specifically? Now, ganito ang pahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 sa New Testament, verse 10. Sapagat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Now, kailangan lamang na i-unpack o iliwanagin natin mabuti kung sino ang tinutukoy na umaasa sa mga gawa ng kautusan at ikalawa, ano ang gawa ng kautusan. Ang mga umaasa ay yung mga taong nagpapalagay o iniisip o paniwala na ang kaligtasan ng kanilang sarili o kaluluwa o buhay ay nakasalalay sa kanilang pagsunod o pagtupad sa mga kautusan ng Diyos. Ang gawa ng kautusan ay yung pagsasatupad o pagtalima sa mga inuutos ng Diyos gaya ng 10 kautusan, 10 Commandments. Now, siyempre, maaari mong sabihin na, hindi ba dapat ngang sundin ang mga kautusan ng Diyos para wag mailagay sa sumpa? Oo, hindi naman itinatanggi yun. At dapat ngang sundin at tupdin, no question about that. Subalit ang problema ay, nasusunod nga ba? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, alin ang nasunod mo at alin ang hindi mo nasunod? Now, example, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Yung mga bagay na ipinapalit mo sa Diyos, gaya ng kayamanan, katanyagan sa iyong puso. No, maaaring hindi mo pinakikita sa labas yan, pero sa iyong puso, yun ang mga bagay na iyong sinasamba. Susunod, huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng hindi totoo laban sa iyong kapwa. Galangin mo ang iyong ama't ina. Yan ay mga ilang utos ng Diyos. Maaaring sabihin mo, sinusunod ko naman talaga. Now, talaga ba? Kaibigan, tantuhin mo na pinalalim pa ni Jesucristo nung siya'y dumating ang kahulugan ng kautusan. Hindi lamang kapag ginawa mo sa aktwal ang ipinagbabawal ng Diyos, kung hindi iniisip o pinaplano mo pa lamang sa isip at puso, pinaglalaro mo pa lang sa iyong kaisipan, ikaw ay nagkakasala na o na-violate mo na ang utos ng Diyos. Remember, sinabi ito ni Jesus sa Mateo 5:27 hanggang 28. Ganito sabi, narinig niyo na ang sinabi nung una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lamang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang isipan. Now, so kung i-apply natin ito sa iba pang kautusan ng Diyos o gaya ng mga sinabi ng Diyos na ang iyong pinaniniwalaan, ngunit sa puso mo naman, mas dinadiyos mo nga ang iyong boss, ang iyong pamilya, ang iyong karir, ang iyong kayamanan sa puso at isipan mo kaysa sa Diyos. Bagamat sinasabi mo nga na siya ang Diyos mo, pero sa puso mo ay hindi naman talaga. Ikaw ay nagkakasala. Kung pinagnanasaan mong kamtan ng isang bagay o kapwa na pag-aari ng iba, ikaw ay maaaring nagkakasala ng pagnanakaw, pangangalunya, kahit sa isipan pa lamang. Kung sinasalansang mo ang iyong mga ama't ina sa isip pa lamang, ikaw ay nagkakasala.
Kung ikaw ay nagbubuo ng mga bagay sa isip na hindi totoo laban sa kanino man, false witnessing, false testifying, nagkakasaala ka ng pagsisinungaling. So, sino sa atin ang sadyang nakatutupad ng kautusan ng Diyos 100% araw-araw sa ating buhay? Ayon sa nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Nakatalayo sa Deuteronomy 27:26 at gayon din naman sa Galatians chapter 3 verse 10 sa New Testament. So, kung hindi mo masunod ang bawat isang inuutos ng Diyos sa isip, salita at sa gawa, ay talagang masusumpa ka nga. Nasa ilalim ka ng kasumpaan. Sa mga tuwid, ang mga taong hindi makasunod, nakakasunod sa lahat ng kautusan ng kasulatan ng Diyos ay nalalagay na nga sa sumpa. Yan ang ibig sabihin na ikaw at ako ay nasa ilalim ng sumpa sapagkat hindi nga tayo makatupad sa mga utos ng Diyos sa isip, sa salita at sa gawa. Now, sino sa pahayag ng Biblia ang napapasa ilalim ng sumpa? Kung i-specify natin ang mga ilang example na ibinigay sa Biblia ay ganito. Sa mga sumuway sa Diyos, si Adan at Eva, Genesis 3:14. Dahil kinain nila ang pinagbabawal, ay nasumpa. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, Exodus 20:4 and 5, nasa ilalim ng sumpa o sumpa. Mga hindi gumagalang sa magulang, Deuteronomy 27:16, nasusumpa. Mga perjurer, Zechariah 5:1-6, taong gumagawa ng hindi totoong pahayag laban sa kapwa, or yun na nga, false witnessing. Mga nagbabaluktot ng mabuting balita o yung twist o hindi ipinahayag ang katotohanan tungkol sa gospel ni Jesucristo, bagkus ay binabaliktad ito, pinapalitan ito, dinadagdagan ito, binabawasan ito. Yan ay example ng mga taong nasusumpa. Mga paggawa ng pinagbabawal na sex, gaya ng adultery, homosexuality, fornication. Mga taong walang spiritual na bunga. Tumutukoy ito sa mga taong ipokrito. Yung mga walang spiritual. Ang puno ng igos na walang bunga ay tulad ng maraming tao na nagpapanggap na may prutas na wala naman talaga doon. Ito ay tulad ng mga Pariseo na nag-aangking napaka-religyoso ngunit ang kanilang mga buhay ay walang bunga. Sa mga tuwid, isinumpa ni Kristo ang puno ng igos bilang isang bagay na aral sa lahat na huwag magiging mapagkunwari. So, ang lahat ng lumalabag sa kautusan ay binabatay doon, I should say, ang kanilang pagiging matuwid o kaligtasan ay hindi makasusunod sa lahat ng iyon ay nasusumpa at nababaon sa sumpa. So, ulitin ko, sino ba sa atin ang katutupad ng 10 utos ng Diyos 100% bawat araw, bawat minuto, bawat segundo? Sa makatuwid, tayo ay nagkakasala sa isip, sa salita at gawa at tiyak kasama na doon ang ating mga gawang iba pang kasumpa-sumpa, ang pagbumura at iba pa laban sa kapwa. Mga bagay na sinasabi at ibinubulong o kinikimkim ng ating puso na masama. Ang kasusungan gawa ng sumpa ay nasasaad sa Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan na iyo, kamatayan. Ibig sabihin, mahihiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Ang mga di makatupad sa lahat ng nasusulat sa banal na kasulatan, tiyak kapahamakan. Sa apoy ng impyerno ang tungo at kawalan at disgrasya. Ayan, Revelations 20, verse 11-15, tungo sa impyerno. So, ang tanong, paano na tayong lahat? Sino talaga ang maaalis sa ilalim ng sumpang yan? No? Kaibigan, may mabuting balita. Mula sa kapahayagan na rin ng Biblia, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus laban sa sumpa. No? Ganito ang sabi sa Galatians chapter 3:13 ng Biblia. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ang bugtong na anak ng Diyos ang ibinitay sa punong kahoy.
ang sumalo ng sumpa laban sa paglabag natin sa mga kautusan ng Diyos. What? How does that work? Pwede mong tanungin, how is that possible? Ganito ang sabi ng Biblia, Romans 5:8. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nang tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. You see? 2 Corinthians 5:21, ganito sabi, kailanman hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. So, absuelto na ba tayo dahil sa ginawa ni Kristo? Absuelto na ba kung panghawakan ang ginawa ni Kristo? Oo. Pero upang magkaroon ng epekto o tumalab sa buhay mo ang ginawang panunubos ni Jesucristo, 3 bagay ang kailangan mo. Una, kailangan mong aminin ang pagiging makasalanan mo. Hindi pwede mong itatwa yun. Kailangan sa puso mo, ideklara mo na ikaw ay makasalanan. Ganito sabi sa unang Juan 1:9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawaran niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kasi para malinis ka ng Diyos, kailangan mo na magtapat ka sa Kanya. Ipagtapat mo na makasalanan ka. Alam niya yon, pero kailangan manggaling sa iyo na ang pag-aamin. Ibig sabihin, aminin mo na hindi mo kayang sumunod sa kautusan ng Diyos, hindi mo kayang maging matuwid sa iyong sariling pagpapakabait at paggawa ng mabuti at pagpapakarelihiyoso sa harapan ng Diyos, bagamat ikaw ay respetado at tinatanong na disente o maayos ang buhay sa mata ng tao. Kailangan mong aminin yan. Pangalawa, kailangan mong magsisi sa pagiging makasalanan. Sabihin na magsisi ay talikuran mo. Repentance, pagtalikod, sa kasalanan. Hindi na yun ang gusto mo mangyari sa buhay mo. Ayaw mo yun. Ayaw mo nang lumangoy sa galaw ng buhay na nasa ilalim ng kasalanan. Bisa gawa 2:37, magsisi ang bawat sa isa sa inyo mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Kristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, tatalikuran mo na ang pagpapanggap na matuwid ka at hindi nagkakasala sa harapan ng Diyos, gawa lamang ng iyong sarili. Aakuin mong palpak ka sa harap ng Diyos, hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos, bagamat sa harap ng tao ay matuwid ka kuno. Kita ng Diyos ang laman ng iyong puso at di pwede magpalusot. Kaya tumalikod ka na sa kasalanan, aminin mo ng mas mahal mo at yakapin ang Diyos kaysa sa kasalanan mo. Kailangan mong, pangatlo, sumampalataya kay Kristo sapagkat wala kang dapat pangkapitan sampalatayanan na siyang mag-aabsuelto sa kasalanan mo liban kay Jesucristo. Ganito ang sa John 3:16 na sinabi, sapagkat ganito pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya, kumapit sa Kanya, humiling sa Kanya, sumandal sa Kanya, ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ng sampalataya ay sasampa ka at itataya mo na si Kristo ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Ibig sabihin, siya ang namatay, hindi ang iyong pagpapakabait. Siya ang namatay, hindi ang iyong pera. Siya ang namatay sa krus, hindi ang iyong relihiyon. Siya ang namatay sa krus, hindi yung denominasyon o sinisimbahan mo ngayon. Ibig sabihin, si Kristo lamang ang iyong pananampalatayanan at wala doon sa mga nabanggit. Ibig sabihin, papasakop ka kay Jesus na siya ang paghahariin mo sa iyong buhay mula ngayon at kailanman. Isusuko mo na ang buhay mo sa Kanya. Siya na ang hari at Panginoon mo na ngayon at hindi na ang iyong sarili, hindi na yung relihiyon mo, hindi na yung pagpapakabait mo, hindi na yung lahat ng mga bagay na yun. Although kailangan yung iba doon, ngunit hindi yun ang batayan. Si Jesucristo ang batayan at siya ang hari at Diyos ng iyong buhay. Papaupuin mo na nga si Jesucristo sa trono ng iyong buhay. Aalis ka doon sa iyong inuupo ang trono. Siya na ngayon ang Diyos at ikaw na ngayon ay isang mananampalataya at tagasunod lamang.
Siya na ang piloto mo, doktor mo, guru mo, presidente mo, CEO mo. No? Yan ang ibig sabihin ng pagpapasakop kay Jesucristo. Siya ang masusunod, hindi ikaw. Kapag nagkagayon, sinabi sa Romans 3:22, ang tao'y ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. At walang pinapaboran ng Diyos, kaya ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay itinuturing niyang matuwid, hindi na baluktot, hindi na makasalanan, wala sa sumpa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya na ng Diyos sa atin, biyaya, itinuturing niya tayong matuwid dahil sa sa pamamagitan nga ni Jesucristo na siya ang tumubos sa atin. Hindi relihiyon ang tumubos, hindi pagpapakabait mo, hindi pagkukunwari mo, hindi pagmayaman mo, dahil sa iyo. Ito'y regalo ng Diyos, hindi mo babayaran, hindi mo paghihirapan. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay, nang sa gayon mawala ang galit ng Diyos sa atin. See, yan yung, kaya nasa sumpa tayo sa galit ng Diyos. Sapagkat Diyos natin ay ibang bagay kaysa kay Jesucristo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo ni Kristo, ay mapapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Yan na nga ay kung nananalig at sumampalataya kay Kristo, siya ang nag-alis ng sumpa laban sa iyo, laban sa akin. Siya ang ipinako sa krus ng Kalbaryo upang kalagan ang mga nananalig sa Kanya sa sumpa ng kautusan at kasalanan. Ang pananalig mo, kaibigan, na naging batayan ng Diyos upang tanggapin kang matuwid sa Kanyang harapan. Gawa ni Jesucristo. Kaya kaibigan, alam mo na ngayon, nung nasa ilalim ka ng sumpa ng Diyos, sapagkat di mo kaya magawa ang mga kautusan ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit, ngayon, isa na lamang ang bagay ang dapat mong tugunin upang huwag kang abutin ng sentensyang kamatayan, mahiwalay sa presensya ng Diyos. Kailangan mo ngang ipahayag sa Diyos ang mga nabanggit na kailangan mong gawin. Kapag hindi ka pa nakipag-ugnay kay Jesucristo sa magitan ng mga nabanggit, ikaw ay mananatili sa ilalim ng sumpa ng Diyos at mahuhulog sa impyerno. Binigyan ka pa ng panahon ng Diyos. Ang samo ko sa iyo, kaibigan, gawin mo na ngayon din bago pa mahuli ang lahat. Hindi mo hawak ang iyong buhay. Anytime, your life can be taken away from you. So before it's too late, the question is, will you do it or not? Kaibigan, manalangin tayo. Lord, Jesucristo, pinapanalangin namin na nawa ay nagkaroon ng kahulugan sa buhay ng mga tagapanood at tagapakarinig ng ang mga nabanggit ngayon, Panginoon. At naituro mula sa iyong salita. Ikaw po ang mabigyan ng kapurihan sa lahat, Panginoon. Pagpalain mo ang mga nakinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang sa muli, kaibigan, magkita muli tayo sa susunod na video. God bless. Bye.